Maagang nagising si Jessa sa araw ng kanyang kasal, isang araw na matagal ng pinlano hindi ayon sa kanyang kagustuhan, kundi ayon sa nais ng kanyang mga magulang. Ang araw na ito, na dapat sana'y mayroong kasiyahan at pagdiriwang, ay nagdudulot lamang sa kanya ng mabigat na pakiramdam. Tumayo siya mula sa kanyang kama, nilapitan ang bintana at pinagmasdan ang tanawin sa labas, habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kusina, abala na ang kanyang ina na si Aling Becca sa paghahanda ng agahan. Jessa, halika na't kumain. Malakas ka dapat ngayon, masayang wika ng ina, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Umupo si Jessa sa mesa, ngunit wala siyang gana. Sa halip na kumain, dahan-dahan niyang sinabi, "Inay, kailangan nating mag-usap." Si Aling Becca, na may hawak pang sandok, ay humarap sa kanya. "Ano yun, anak? May problema ba?" "Inay, hindi ko mahal si Antonio. Hindi ko kayang magpakasal sa kanya." Maraahan ngunit buo ang loob na sabi ni Jessa. Tila nabigla si Aling Becca, ngunit agad rin siyang nakabawi. "Anak, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero isipin mo ang magiging buhay mo kasama siya. Gaganda ang ating kalagayan, hindi na tayo maghihirap." "Inay, pero ang puso ko, hindi ko kayang ipagkatiwala sa isang taong hindi ko naman mahal," matatag na sagot ni Jessa, habang pumapatak na ang kanyang mga luha. Tumayo si Aling Becca at lumapit kay Jessa, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Jessa, anak, minsan kailangan nating magtiis para sa kapakanan ng ating pamilya. Hindi laging puso ang dapat nating sundin." Hindi makatingin si Jessa sa kanyang ina. Ramdam niya ang bigat ng inaasahan sa kanya, ngunit mas mabigat ang kanyang pangangailangang maging tapat sa kanyang sarili. "Pasensya na po inay," sabi niya, tumayo at mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto. Hindi na siya nag-impake o kumuha ng anumang gamit. Tanging ang damit na suot niya ang daladala niya habang mabilis na lumabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, bawat isa'y tila may kasamang pasanin. Habang tumatakbo si Jessa sa masukal na kagubatan, unti-unti niyang naiwan ang mundong puno ng mga desisyong hindi niya kagustuhan. Ang mga puno'y tila mga sundalong nakahanay upang pigilan siya, ngunit determinado siyang makalayo. Ang lamig ng umaga ay sumusuot sa kanyang damit, ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman niya sa kanyang puso, ang lamig ng pag-iisa at pagtakas. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta," bulong ni Jessa sa kanyang sarili habang nagpapalipas ng pagod. Ang bawat hinga ay mabigat, ang bawat hakbang ay mabagal dahil sa takot at kawalan ng katiyakan. Ano ba ang hinahanap ko sa pagtakas na ito? Kalayaan ba? O baka naman mas lalo lang akong naliligaw? Habang lumalalim siya sa kagubatan, ang mga tunog ng kalikasan ay lalong lumalakas, ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng maliliit na hayop, at ang paminsan-minsang huni ng hangin sa mga dahon. Ang mga ito ay dapat nakapagdudulot ng ginhawa, ngunit para kay Jessa, ito'y mga paalala ng kanyang pag-iisa. Napahinto siya sa isang malaking puno, sumandal, at pilit hinahanap ang sagot sa kanyang mga tanong. "Bakit ba ako tumakas? Dahil ba talaga sa hindi ko mahal si Antonio, o dahil sa natatakot akong harapin ang buhay na hindi ko pinili?" Ang kanyang isipan ay puno ng pagdududa. "Siguro, hindi lang ako natatakot sa kasal, natatakot din ako sa hindi pagkakaroon ng kontrol sa aking sariling buhay." Sa kanyang pagmumuni-muni, napansin ni Jessa ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang liwanag ng araw ay tila nagsisimulang mawala, napapalitan ng isang malamlam na glow mula sa di kalayuan. Ang kanyang curiosity ay unti-unting nagising sa kabila ng takot. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pananggagalingan ng liwanag. Habang papalapit siya, ang kaba sa kanyang dibdib ay napapalitan ng pagtataka. "Ano kaya ang meron doon?" tanong niya sa sarili. Ang takot ay bahagyang napapalitan ng excitement sa bawat hakbang. Nang marating niya ang liwanag, natuklasan niya na ito ay nagmumula sa isang maliit na lagusan sa lupa na napapalibutan ng mga kumikislap na alitaptap. Ang lagusan ay tila isang paanyaya sa isang bagong mundo, isang lugar na malayo sa mga problema at desisyon na bumabagabag sa kanya. Si Jessa, na ngayon ay mas mahinahon kumpara sa kanyang pagtakas, ay dahan-daang lumapit. Sa kanyang puso, alam niyang walang pagbabalikan, at sa isang bahagi ng kanyang isip, alam niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto. "Siguro, ito na ang kalayaan na hinahanap ko," mahina niyang sinabi habang pababa siya sa hagdan ng bato.
Ang bawat hakbang ay lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon na harapin ang anumang naghihintay sa kanya, sa kabilang dulo ng maliwanag na lagusan. Pagkatapos pumasok ni Jessa sa portal, bigla siyang napasok sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na umiiral. Ang hangin ay mas sariwa, at ang paligid ay tila nababalot ng kakaibang liwanag. Ang mga puno sa paligid ay mas mataas, at ang mga dahon nito ay kumikislap na parang mga hiyas. Ang lupa ay malambot sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga bulaklak ay nagpapalabas ng masarap na amoy na hindi niya kailanman naamoy noon. Habang nagmamasid siya, lumapit ang isang maliit na nilalang na halos hanggang tuhod lamang ang tangkad. Ang duwende ay may suot na maliit na salakot na yari sa dahon, at damit na tila hinabi mula sa mga petal ng bulaklak. "Hoy, sino ka?" tanong ng maliit na nilalang na may magiliw na ngiti. "At paano ka napunta rito?" Nagulat si Jessa at halos umatras siya, ngunit ang pagod at gulat ay napalitan ng pagtataka. "Ako si Jessa," sabi niya. "Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Tumakbo ako mula sa aking mundo dahil sa mga problemang hindi ko na kayang harapin." Nagkibit balikat ang duwende. "Ha, kaya pala. Siguro, naligaw ka sa portal na ginagamit namin para pumunta sa mundo ng mga tao." "Ako nga pala si Matiwasay." "Portal?" tanong ni Jessa, tila naguguluhan. "Ibig mong sabihin, may daanan kayo papunta sa aming mundo?" Ngumiti si Matiwasay at tumango. "Oo, ang portal na ito ay ginagamit ng mga duwende kapag pumupunta kami sa inyong mundo. May mga duwende na naninirahan sa mundo ng mga tao dahil may mga misyon kami doon. Tumutulong kami sa mga taong may mabubuting puso, at kadalasan hindi kami napapansin." "Mga misyon?" tanong ni Jessa, ngayon ay puno ng interes. "Ano ang mga ginagawa ninyo sa mundo namin?" "Maraming bagay," sagot ni Matiwasay. "Ang ilan sa amin ay tumutulong sa mga magsasaka para magtagumpay ang kanilang mga ani. Ang iba naman ay tumutulong sa mga maliliit na negosyante o sa mga may mabubuting layunin. Tumutulong kami ng walang kapalit, pero dapat laging sarado ang portal para hindi basta-basta makapasok ang mga tao dito. Siguro may duwendeng nakalimutang isara ang portal kaya ka nakapasok." Tumango si Jessa, iniisip ang kanyang bagong natutunan. "Ibig sabihin, aksidente lang ako napunta rito." Tumawa si Matiwasay, "Mukhang ganun nga, pero walang aksidente sa kaharian ng mga duwende. Baka may dahilan kung bakit ka narito ngayon." Ramdam ni Jessa ang pagkakaroon ng misteryo sa kanyang paligid, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang ligtas siya sa lugar na ito. "Kailangan ko bang bumalik agad?" tanong niya, na may halong takot sa boses. Ngumiti si Matiwasay, "Hindi ka namin pipigilan kung gusto mong bumalik, pero habang nandito ka, pwede ka munang magpahinga. Halika, dadalhin kita sa aking tahanan para makakain ka at makakapagpahinga." Sumama si Jessa kay Matiwasay. Habang sila'y naglalakad sa kaharian, napansin niya ang paligid. Ang daan ay puno ng kagandahan, mga ilog na kumikislap, mga puno na nagbabago ng kulay sa bawat paggalaw ng hangin, at mga duwendeng masiglang naglalakad o nagtatrabaho sa paligid. Ang lugar na ito ay tila isang hiwaga sa kanyang mga mata. "Ang ganda dito," sabi ni Jessa habang iniikot ang kanyang mga mata, tila di pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ang tahimik, ang payapa. Ibang-iba sa mundo namin." Napangiti si Matiwasay. "Oo, dito, pinapahalagahan namin ang kalikasan at ang kapayapaan. Hindi kami nagmamadali, at lahat ng bagay ay may tamang oras. Pero, gaya sa inyong mundo, hindi rin lahat ng bagay dito ay perpekto." Nang marating nila ang bahay ni Matiwasay, isa itong maliit na bahay na gawa sa mga halaman at kahoy, inalok siya ng duwende ng isang upuan at nagsimulang maghanda ng pagkain. "Tikman mo ang aming pagkain, mas simple ito kaysa sa inyong mundo, pero masustansya," sabi ni Matiwasay habang naglalapag ng mga prutas at tinapay na tila gawa mula sa mga bulaklak. Habang kumakain si Jessa, naramdaman niya ang unti-unting pag-alis ng kanyang takot. Napagtanto niyang kahit papaano, dito sa kaharian ng mga duwende, ay mayroong kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Habang sila ay nakaupo sa loob ng munting tahanan ni Matiwasay, napapaligiran ng mga ilaw na kumikislap at lumilipad na mga alitaptap, si Jessa ay nagbukas ng kanyang puso. Ang hangin ay may halong bango ng mga sari-saring halaman, at ang buong kapaligiran ay puno ng mahika na tila ba humuhugot ng kanyang mga salita palabas. "Alam mo Matiwasay," simula ni Jessa,
Ang kanyang mga mata'y lumuluha. Hindi madali para sa akin ang iwanan ang lahat. Ngunit ang ideya na ikakasal ako sa isang taong hindi ko mahal, para lang sa pera, ito'y labag sa aking damdamin. Si Matiwasay, na may maamong ngiti, ay maingat na nakikinig. Inabot niya ang kamay ni Jessa bilang suporta. Naiintindihan ko, Jessa. Walang sino man ang dapat pilitin na magmahal kapalit ng anuman, lalo na ng pera. Ang pagmamahal ay dapat kusang loob at taos sa puso. Si Jessa ay napatango, ngunit ang pag-aalala ay mababakas pa rin sa kanyang mukha. Ngunit ang pagtakas ko, Matiwasay, ito ba'y isang kabiguan? Iniwan ko ang aking mga magulang na umaasa sa akin. Jessa, mahina hong sagot ni Matiwasay, ang pagpili mo ay simbolo ng iyong lakas. Hindi kabiguan ang maghanap ng kalayaan at kaligayahan. Sa ating buhay, mahalaga na tayo'y tunay sa ating sarili. Paano kung hindi ko mahanap ang hinahanap ko? Paano kung hindi ako maging masaya? Si Matiwasay ay ngumiti at sandaling nag-isip bago sumagot. Ang paghahanap ng kaligayahan, Jessa, ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Bawat araw ay isang pagkakataon na matuto at lumago. Dito sa kaharian ng mga duwende, marami kang matututunan na makakatulong sa iyong paglalakbay sa buhay. Si Jessa, kahit papaano, ay nakaramdam ng ginhawa. Salamat, Matiwasay. Sa pagsasabi mo niyan, parang nabawasan ang bigat na dala ko. Tandaan mo, Jessa, patuloy ni Matiwasay, ang pagiging tapat sa sarili ay ang pinakadakilang regalo na maaari mong ibigay sa iyong sarili, at sa mga taong tunay mong mahal. Minsan, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon para sa ating sariling kapakanan, at sa huli, para na rin sa kapakanan ng mga taong nasa paligid natin. Nang gabing iyon, habang sila ay kumakain ng hapunan, na binubuo ng iba't ibang prutas at kakanin na hindi kailanman natikman ni Jessa, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pag-asa. Sa puso niya, alam niyang marami pa siyang kailangang harapin at matutunan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang nasa tamang lugar siya, at sa tamang oras. Ang kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga duwende ay maaaring hindi inaasahan, ngunit marahil ito ang kinakailangan niya upang mahanap ang tunay na kaligayahan at layunin sa buhay. Isang umaga, pagkatapos ng isang masaganang almusal, si Matiwasay ay nag-anyaya kay Jessa na ipasyal siya sa kanilang kaharian. Buong pananabik na sumama si Jessa, hindi maitatangging nais niyang makita ang kabuuan ng mahiwagang lugar na kanyang napuntahan. Handa ka na ba, Jessa? Ipakikita ko sa iyo ang iba't ibang bahagi ng aming kaharian, sabi ni Matiwasay na puno ng sigla. Oo, handa na ako, sagot ni Jessa, may halong pananabik at kasiyahan. Habang sila'y naglalakad, agad na napansin ni Jessa ang kakaibang mga halaman sa paligid. Ang bawat halaman at puno ay tila buhay na buhay, at mas malusog kaysa sa alinmang nakita niya sa mundo ng mga tao. Una, ipapakita ko sa iyo ang aming taniman ng prutas, sabi ni Matiwasay habang sila'y pumapasok sa isang masaganang hardin na puno ng mga puno at halaman. Ilan sa mga prutas na ito ay hindi mo makikita sa inyong mundo. Pinili ni Matiwasay ang isang prutas na hugis bilog at may makinis na kulay pula na balat. Tikman mo ito, Jessa. Ang tawag namin dito ay Sailea, sabi ni Matiwasay habang iniaabot ang prutas kay Jessa. Maingat na kinagat ni Jessa ang prutas, at agad niyang naramdaman ang kakaibang tamis at lasa na hindi niya pa natitikman noon. Napakasarap, sabi niya habang nakangiti. Wala kaming ganitong prutas sa mundo namin. Tumawa si Matiwasay. Alam ko, Jessa, marami kaming mga prutas na hindi ninyo makikita sa mundo ng mga tao. Malusog ang mga ito dahil sa pagmamahal na ibinibigay namin sa kalikasan. Habang patuloy silang naglalakad, ipinakita ni Matiwasay ang iba pang mga kakaibang prutas, ang ilan ay kulay asul, ang iba ay may malakristal na balat. Sinubukan ni Jessa ang bawat isa, at lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan at pagkamangha. Sunod, dinala siya ni Matiwasay sa isang malawak na pastulan. Doon nakita ni Jessa ang mga hayop na kanilang inaalagaan, mga kambing, kabayo, tupa, baka, at mga kakaibang hayop na hindi niya kilala. Napansin niya kung gaano kalusog at masigla ang mga ito, ang kanilang mga balahibo at balat ay makinis at kumikintab sa sinag ng araw. Napakalulusog ng inyong mga hayop, Matiwasay. Paano ninyo sila inaalagaan? Tanong ni Jessa habang hinahaplos ang isang malambot na balahibo ng hayop, na tila kambing ngunit may mga pakpak sa likod.
Pinahahalagahan namin ang bawat nilalang dito, at tinitiyak namin na sila'y nabubuhay ng malusog. Hindi lang ito tungkol sa pagkain o tubig, kundi sa pagmamahal at respeto sa kanila, paliwanag ni Matiwasay. Ang aming mga hayop ay kasama sa aming pamayanan, hindi lang sila basta alaga. Habang patuloy silang naglalakad, narating nila ang gilid ng isang ilog. Si Jessa ay namangha sa kalinisan ng tubig. Ito ay sobrang linaw na kitang-kita ang mga makukulay na isda na masiglang lumalangoy. Ang ilog ay napapalibutan ng mga halamang tila kumakanta kasabay ng pag-agos ng tubig. Napakaganda ng ilog na ito, Matiwasay, bulong ni Jessa, parang ayaw niyang sirain ang katahimikan ng lugar. Sobrang linis, at parang walang anumang dumi. Tumango si Matiwasay, tinitiyak namin na malinis at maaalagaan ang aming mga likas na yaman. Dito, ang kalikasan ay bahagi ng aming buhay, at binibigyan namin ito ng malaking respeto. Kaya ang mga ilog namin ay malinis, at ang mga isda rito ay masigla. Hinaplos ni Jessa ang tubig, pakiramdam niya ay tila siya'y nasa isang lugar ng kapayapaan at pag-asa. Ang payapa ng pamumuhay ninyo dito, Matiwasay. Parang walang mga problema at mga alalahanin, wika niya, ramdam ang ginhawang dulot ng lugar. Ngumiti si Matiwasay at tumingin kay Jessa. Hindi naman sa wala kaming problema, Jessa, pero mas pinipili naming ituon ang aming oras at lakas sa mga bagay na mas mahalaga, tulad ng pagmamahal, kalikasan, at kapayapaan. Iyon ang sikreto ng aming pamumuhay dito. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nakita nila ang iba pang mga duwende na nagtatanim ng palay sa isang maliit na bukirin. Ang bawat galaw ng mga duwende ay maayos at masigla, at halata ang kanilang pagtutulungan sa bawat hakbang ng kanilang gawain. Bakit kaya ang saya nilang lahat? Tanong ni Jessa habang pinagmamasdan ang mga duwendeng masayang nagtatrabaho. Ang bawat isa sa amin ay masaya sa aming ginagawa, dahil ginagawa namin ito ng may layunin, sagot ni Matiwasay. Dito, hindi lamang namin iniisip ang sarili naming kapakanan, kundi ang kapakanan ng lahat. Kami ay nagtutulungan, at doon nagmumula ang aming kaligayahan. Ngumiti si Jessa at napaisip. Sa mundo ng mga tao, palaging may hinahabol, palaging may iniisip na susunod na hakbang. Ngunit dito sa kaharian ng mga duwende, nakita niya ang isang pamumuhay na simple ngunit puno ng kasiyahan at kapayapaan. Parang dito ko lang natutunan ang tunay na kaligayahan, Matiwasay, sabi ni Jessa habang sila'y naglalakad pabalik sa bahay ng duwende. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik sa mundo namin, pero natutunan kong maging masaya sa mga simpleng bagay. Ngumiti si Matiwasay, iyon ang pinakamahalagang aral na maaari mong dalhin kahit saan ka magpunta, Jessa. Ang kaligayahan ay matatagpuan sa maliliit na bagay, sa kapayapaan ng puso, at sa pagmamahal sa kalikasan at kapwa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Jessa na ang kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga duwende ay hindi lamang tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagtuklas sa sarili at sa tunay na kaligayahan. Isang maaliwalas na umaga sa kaharian ng mga duwende, si Jessa ay nagising sa masarap na amoy ng sariwang tinapay at bagong lutong itlog. Paglabas niya ng maliit na silid, nakita niyang abala si Matiwasay sa kusina, naghahanda ng almusal para sa kanila. Good morning, Jessa. Halika, kumain ka na, masayang bati ni Matiwasay habang inilalapag ang mga plato sa mesa. Sa harap ni Jessa ay isang masarap na almusal, tinapay na si Matiwasay mismo ang gumawa, sariwang itlog mula sa malulusog na manok, at isang baso ng gatas na bagong piga mula sa mga alagang baka ng duwende. Napangiti si Jessa, umupo at sinimulang tikman ang pagkain. Napakasarap ng mga ito, Matiwasay. Kakaiba talaga ang lasa, sabi niya habang ngumunguya ng tinapay. Ang mga ito ay natural at sariwa mula sa aming mga tanim at alaga. Wala kaming ginagawang labis, sapat lang para mabuhay ng masaya at malusog, paliwanag ni Matiwasay habang nakangiti. Hindi tulad ng sa mundo ng mga tao, dito, bawat pagkain ay ipinapakita ang koneksyon namin sa kalikasan. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Jessa na pagnilayan ang kanyang mga natutunan mula sa kaharian. Matiwasay, alam mo ba, napakaiba ng pamumuhay ninyo rito kumpara sa amin. Lahat dito ay simple pero mayroong kahulugan. Sa amin, palaging nagmamadali, palaging may hinahabol. Sumang-ayon si Matiwasay habang binubuksan ang garapon ng honey na ipapalaman nila sa tinapay. Tama ka, Jessa. Sa mundo ng mga duwende, binibigyan namin ng halaga ang bawat simpleng bagay.
Ang mahalaga sa amin ay ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming komunidad. Ininom ni Jessa ang sariwang gatas at ngumiti. Matiwasay, ibang-iba talaga ang lasa ng gatas dito, parang mas malasa at mas sariwa. Sa amin, bihira na ang makatikim ng ganito kapuro. Tumawa si Matiwasay. Oo, dahil dito sa aming kaharian, hindi namin pinipilit ang kalikasan. Hinahayaan namin itong magbigay ng natural na biyaya. Kaya lahat ng makikita mo rito, mga pagkain, hayop, at halaman, ay masigla at hitik sa lakas. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang unti-unting nauubos ni Jessa ang kanyang almusal. Pinag-usapan nila ang mga aral na natutunan niya sa pamamalagi sa kaharian. Matiwasay, napagtanto ko na hindi pala tungkol sa materyal na bagay ang tunay na kaligayahan. Sa bawat araw na kasama kita at ang mga duwende, natutunan kong ang tunay na yaman ay ang magkaroon ng kapayapaan sa sarili, at pagmamahal sa kapwa. Sumang-ayon si Matiwasay. Tama ka, Jessa. Ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, tulad ng pagmamahal, kapayapaan, at pagtulong sa iba, iyan ang pinakamahalaga. At sa oras ng iyong pagbabalik sa mundo ng mga tao, dalhin mo ang mga aral na natutunan mo dito. Napaisip si Jessa at sinikap pang intindihin ang mga susunod na hakbang. Paano kaya ako magbabago kapag bumalik na ako? Sa amin, iba ang takbo ng buhay. Hindi ko alam kung makakayanan ko itong dalhin sa totoong mundo. Tinitigan siya ni Matiwasay at ngumiti. Hindi mo kailangang magmadali. Magsimula ka sa sarili mo at sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga aral ng kapayapaan at pagmamahal ay unti-unting makikita ng iba sa iyong mga kilos. Hindi kailangan ng malalaking hakbang, Jessa. Minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Tiningnan ni Jessa ang natitirang pagkain sa kanyang plato, at napagtanto niyang mas malalim pa ang epekto ng bawat simpleng bagay sa kaharian na ito. Hindi lamang siya natututo tungkol sa pagkain o kalikasan, kundi tungkol din sa kung paano mabuhay ng may layunin. Matiwasay, maraming salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin, sabi ni Jessa. Natutunan ko kung ano talaga ang mahalaga. At kapag bumalik na ako sa mundo namin, susubukan kong isabuhay ang lahat ng ito. Tumayo si Matiwasay at ngumiti. At alam ko, Jessa, na magtatagumpay ka. Huwag mong kalimutan na sundin ang puso mo at magtiwala sa mga aral na natutunan mo dito. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging mahirap. Simulan mo sa pagmamahal. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Jessa ang kapayapaan na dala ng pamumuhay sa kaharian ng mga duwende, isang pamumuhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at malasakit sa kapwa. At alam niyang ang mga aral na iyon ang magiging gabay niya sa pagbabalik sa mundo ng mga tao. Nang malapit na ang araw ng pag-alis ni Jessa mula sa kaharian ng mga duwende, inanyayahan siya ni Matiwasay sa kanilang lihim na hardin, kung saan nila pinatutubo ang mga pinaka-espesyal na halaman ng kaharian. Ang kalangitan ay napapaligiran ng pastel na kulay ng papalubog na araw, at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak. Jessa, may ibibigay ako sa iyo bilang tanda ng pagkakaibigan natin, sabi ni Matiwasay, habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na maliwanag na buto. Ito ay hindi ordinaryong buto. Ito ang buto ng kamatis na kapag itinanim at inalagaan, ang mga buto sa loob ng bunga ay magiging purong ginto. Nakatitig si Jessa sa kinang ng buto, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig at nakikita. Matiwasay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Ngumiti si Matiwasay at hinawakan ang kanyang kamay, at ibinigay ang mahiwagang buto. Dahil nakita ko ang kabutihan ng iyong puso, Jessa. Nalaman ko ang iyong mga pagsubok, at nais kong magkaroon ka ng pagkakataon na magdala ng yaman at kaligayahan hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para na rin sa iyong pamilya at kapwa. Hawak ang buto sa kanyang palad, naramdaman ni Jessa ang bigat ng responsibilidad na dala nito, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Salamat Matiwasay, ipinapangako ko na aalagaan ko ito at gagamitin sa mabuti, sabi niya, ang kanyang mga mata ay namumula sa nagbabadyang luha ng pagpapasalamat. Alam kong gagawin mo, Jessa. At tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lamang sa ginto o salapi. Nasa paano mo ito ginagamit para gumawa ng mabuti, paalala ni Matiwasay habang naglalakad sila pabalik sa bahay ng duwende. Sa kanilang paglalakad, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga darating na araw. Paano kung hindi ako maging matagumpay sa pagtatanim nito?
Paano kung hindi ko ito mabuhay? Tanong ni Jessa, puno ng pag-aalala. Si Matiwasay ay tumingin sa kanya na may kumpiyansa. Jessa, sa oras ng pangangailangan, alalahanin mo ang lahat ng natutunan mo dito sa amin. Ang pagmamahal, pasensya, at pagtitiyaga, ay mga aral na magiging gabay mo, hindi lamang sa pagtatanim ng butong ito kundi sa lahat ng hamon sa buhay. Nangako si Jessa na tatandaan ang lahat ng itinuro sa kanya ni Matiwasay. Sa mga huling oras ng araw na iyon, nagsalo sila sa huling hapunan kung saan ang pagkain ay mas masarap, dahil sa damdamin ng pagkakaibigan at pagpapaalam. Bago matulog, nag-usap pa sila sa labas ng bahay, sa ilalim ng mga bituin. Matiwasay, hindi ko malilimutan ang mga araw ko dito. Dinala mo ako sa isang mundo na puno ng kabutihan at pag-asa, at ituturo ko rin ito sa aking mundo, wika ni Jessa, ang kanyang boses ay mabigat sa emosyon. Jessa, kahit nasaan ka man, alalahanin mo na palagi kang may tahanan dito sa amin, sabi ni Matiwasay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang gabing iyon, natulog si Jessa na may bagong pangarap at layunin. Alam niyang maraming pagsubok ang naghihintay sa kanyang pagbabalik, ngunit bitbit niya ang mahiwagang buto ng kamatis, hindi lamang bilang simbolo ng potensyal na yaman, kundi bilang paalala sa kanya ng mga aral na natutunan niya mula sa kaharian ng mga duwende. Ang bawat alaalang kasama niya si Matiwasay at ang iba pang duwende ay nagsilbing inspirasyon sa kanya. Ang kanyang pananatili sa kaharian ay naging gabay upang mas maintindihan niya ang kahalagahan ng kabutihang loob, pagtitiyaga, at tunay na kaligayahan. Matapos ang mahabang panahon sa kaharian ng mga duwende, dumating ang araw ng pagbabalik ni Jessa sa kanyang tahanan. Pagtawid niya pabalik sa portal, ang kaba at pananabik ay kapwa nararamdaman niya sa bawat hakbang. Habang papalapit siya sa kanyang bahay, napansin niya ang tensyon sa kanyang dibdib, ang takot sa hindi alam kung paano siya tatanggapin ng kanyang mga magulang. Pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na may malalaking ngiti, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Jessa anak, saan ka ba galing? Nag-alala kami ng husto sa'yo, sabi ng kanyang ina, si Aling Celia, habang mahigpit siyang niyayakap. Humihingi ako ng paumanhin, inay, itay, sa biglaang paglisan ko. Kailangan ko lang mag-isip at hanapin ang aking sarili, paliwanag ni Jessa, sinisikap na panatilihing mahinahon ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Nang mahimasmasan, umupo silang lahat sa sala, at dahan-daang sinimulan ni Jessa ang pagkukwento ng kanyang mga karanasan sa kaharian ng mga duwende, ngunit hindi muna niya binanggit ang tungkol sa mahiwagang buto ng kamatis. Itay, inay, naiintindihan ko po ang inyong mga dahilan kung bakit ninyo ako gustong ipakasal kay Antonio. Alam kong para ito sa ikabubuti ng ating pamilya. Pero natutunan ko po na may iba pang paraan para mabuhay ng masaya at marangal, nang hindi isinasakripisyo ang sariling kaligayahan, mahinahon niyang sinabi. Napabuntong hininga si Mang Rodel, ang kanyang ama. Jessa, anak, nagsisisi kami ng iyong ina sa pagpilit sa iyo sa bagay na hindi mo naman gusto. Mali kami. Sana'y mapatawad mo kami. Tumango si Aling Celia, ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Oo, anak, hindi namin dapat ginawa yon. Natakot lang kami para sa kinabukasan mo, pero mali ang aming naging desisyon. Napaluha si Jessa, ngunit ngumiti siya sa kanyang mga magulang. Pinapatawad ko po kayo, inay, itay. Nais ko lang na maging masaya, at nais ko rin na masaya kayo. Habang nakayakap sa kanyang mga magulang, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Napagtanto niya sa kabila ng lahat, ang kanyang pamilya ay mahal siya at nais lamang ang pinakamabuti para sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, kahit may naganap na pagsubok, nadama ni Jessa na ang kanyang pamilya ay ngayon mas malakas at nagkakaintindihan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jessa na siya ay tunay na nakauwi na sa bahay nila, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa puso ng kanyang pamilya. Sa kanilang munting sala, habang magkakasama at kumakain ng hapunan, sinimulan ni Jessa ang pagkukwento ng kanyang mga naranasan sa mahiwagang kaharian ng mga duwende. Ang kanyang mga magulang, sina Aling Celia at Mang Rodel, ay nakikinig ng may halong pagtataka at pagkamangha. Sa kaharian ng mga duwende, natutunan ko ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa, panimula ni Jessa.
Ang bawat duwende ay nagtatrabaho ng masaya, at ang kanilang pamumuhay ay malapit sa kalikasan. Napakaganda roon, parang hindi totoo. Paano ka napunta doon, Jessa? Tanong ni Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay lumalaki sa bawat detalye na ibinabahagi ng anak. May nakilala akong duwende na nagngangalang Matiwasay nang maligaw ako sa gubat. Siya ang nagdala sa akin sa kanilang kaharian. Hindi ko inaasahan na may ganun palang lugar, sagot ni Jessa. Doon, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto o pera, kundi sa kung paano ka makitungo at makisama sa kapwa. Si Mang Rodel na kanina patahimik, ay nagtanong, at ang buto ng kamatis anak, ano ang mahiwagang katangian nito? Inilabas ni Jessa ang buto mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanyang mga magulang. Ito po ang regalo sa akin ni Matiwasay bago ako umalis sa kaharian. Sinabi niya na kapag itinanim ito at inalagaan ng maayos, ang mga buto sa loob ng bunga nito ay magiging ginto. Napabuntong hininga si Aling Celia. Talaga lang ha. Parang malayo sa katotohanan ang mga kwento mo anak. Pero kung nakita mo ito sa iyong mga mata, maniniwala ako. Opo inay. Hindi lamang iyon, ang pagtutulungan at pagmamahalan ng bawat isa roon ay sana'y maipakita rin natin dito. Ang kaharian ng mga duwende ay nagturo sa akin na posible ang isang mapayapang pamumuhay, kung lahat tayo ay magkakaisa at magtutulungan, paliwanag ni Jessa. Natahimik ang mag-asawa, parehong napapaisip sa mga salitang binanggit ng kanilang anak. Kung ganoon anak, mukhang marami kang ang natutunan doon. At kung itong buto na ito ay magbibigay ng ginto, dapat natin itong alagaan ng mabuti, sabi ni Mang Rodel, ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Opo itay. At higit sa lahat, nais kong dalhin ang espiritu ng kaharian dito sa ating tahanan. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa isa't isa, dagdag ni Jessa, puno ng pag-asa. Nagkatinginan sina Aling Celia at Mang Rodel, parehong may bagong pag-unawa sa kanilang mga mata. Anak, simula ngayon, susuportahan ka namin sa iyong mga hangarin. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong mga natutunan, sabi ni Aling Celia. Ang gabing iyon ay puno ng kwentuhan at pagbabahagi ng mga pangarap at hangarin. Unti-unti, nadarama nila ang init ng bagong pag-asa at pagbabago na dala ni Jessa mula sa kanyang paglalakbay, ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay bilang pamilya, isang kabanata na puno ng pagmamahal, pagtutulungan, at pag-asa para sa kinabukasan. Nang sumapit ang umaga, buong sigla si Jessa na inihanda ang lupang pagtataniman ng mahiwagang buto ng kamatis. Ang bakuran ng kanilang bahay, na dati tila walang saysay, ay nagkaroon ng bagong kahulugan para sa kanilang pamilya. Si Mang Rodel at Aling Celia ay parehong abala sa pagtulong sa kanya, nagsimula silang maghukay ng lupa, inaalis ang mga bato, at nililinis ang paligid. Ang bawat isa'y may hawak na pag-asa sa kanilang mga puso, hindi lamang dahil sa maaaring dulot ng yaman kundi dahil sa bagong simula na ipinagkaloob ng kanilang anak. Heto na, sabi ni Jessa, habang marahan na inilalagay ang buto sa hukay na kanilang ginawa. Matiwasay, sana maging tama ang mga sinabi mo, bulong niya sa kanyang sarili, na may halong pananabik at kaba. Matapos ilagay ang buto, maingat nilang tinabunan ito ng lupa. Dapat nating alagaan ito ng mabuti. Araw-araw nating didiligan at tiyakin na nasisikatan ng araw, sabi ni Mang Rodel habang pinapahanginan ang kanyang sarili mula sa init ng araw. Oo itay, dapat nating sundin ang lahat ng sinabi ni Matiwasay. Hindi lamang yaman ang makukuha natin dito, kundi ang aral ng pagtitiyaga at pagmamahal sa bawat ginagawa, sagot ni Jessa. Dumaan ang mga araw, at bawat umaga'y sabik si Jessa at ang kanyang mga magulang na tingnan ang mga pagbabago sa lupa. Sa bawat pagdidilig, naroon ang tahimik na panalangin at pagmamahal sa kanilang itinanim. Hindi nagtagal, lumitaw ang unang tanda ng buhay, isang maliit na tangkay na tila sumisilip mula sa ilalim ng lupa, inaabot ang sinag ng araw. May tumubo na Jessa, masayang sigaw ni Aling Celia isang umaga, habang tinitingnan ng malusog na halaman na unti-unting umaangat mula sa lupa. Ngumiti si Jessa, naramdaman niya ang kagalakan sa kanilang pagsusumikap. Ito na ang simula, kailangan nating patuloy na alagaan ito. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay namunga ang kamatis. Hindi ito mga karaniwang bunga ng kamatis. Ang mga bunga ay makinis at maliwanag na pulang-pula, mas malaki at mas matibay kaysa sa mga karaniwang kamatis.
Nang hinog na ang unang bunga, maingat itong pinitas ni Jessa. Tingnan natin kung totoo ang sinabi ni Matiwasay, sabi ni Jessa habang dahan-dahan na hinihiwa ang kamatis. Sa loob ng prutas, nandoon ang mga buto, ngunit hindi ito mga simpleng buto. Ang mga ito ay maliwanag na kumikislap, ito ay ginto. Muling namangha ang buong pamilya, nakatitig sa mga gintong buto na naroon sa loob ng kamatis. Tama ang sinabi ni Matiwasay, bulong ni Mang Rodel, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Mula sa araw na iyon, hindi na muling naghirap ang pamilya ni Jessa. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Jessa na ang mahiwagang buto ay hindi lamang nagdala ng material na kayamanan kundi nagdala rin ng mas malalim na kasiyahan, isang uri ng kaligayahan na nagmumula sa pagmamahal sa pamilya, sa pagtulong sa kapwa, at sa pagtitiwala sa sarili. Sa kanilang bakuran, ang kamatis ay patuloy na namumunga, at sa bawat bunga ay dala ang paalala ng mga aral na natutunan ni Jessa mula sa kaharian ng mga duwende, na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kabutihan ng puso, at sa pagtulong sa iba. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang buhay ni Jessa at ng kanyang pamilya. Ang kanilang bahay, na dati maliit at sira-sira, ay ngayon mas malaki, matibay, at komportable. Napaayos nila ang buong bakuran, at nagkaroon pa sila ng mas malawak na lupain para pagtamnan. Ang dating simpleng buhay ay nagkaroon ng kaunting karangyaan, ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila nakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit nila natamo ang lahat ng ito. Dahil ito sa mahiwagang buto na ibinigay ni Matiwasay at ang bilin na gamitin ng yaman para sa kabutihan. Isang araw, dumating ang isang mapinsalang bagyo sa kanilang bayan. Ang ulan ay hindi tumitigil, at ang malakas na hangin ay nangwasak ng maraming bahay sa lugar nila. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan, at ang mga ani ng ilang magsasaka ay nasira, lalo na ang mga mahihirap na kapitbahay ni Jessa. Ang kanilang lugar ay halos hindi makilala dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng bagyo. Matapos ang mapinsalang bagyo, agad na kumilos ang pamilya ni Jessa upang tulungan ang kanilang mga kapitbahay at kamag-anak na lubos na naapektuhan. Sa tulong ng yaman mula sa mahiwagang kamatis, nagpasya silang magpamigay ng mga pangunahing pangangailangan sa bawat pamilya sa kanilang lugar. Isang umaga, nagsimulang magtipon ang mga tao sa kanilang bakuran, kung saan nakalatag ang mga sako ng bigas, mga noodles, delata, kape, gatas, at iba pang mga pangangailangan. Si Jessa at ang kanyang pamilya ay abalang-abala sa paghahanda at pagsisiguro na maayos na naipapamigay ang mga tulong. Magandang umaga po sa inyong lahat, bungad ni Jessa habang nagsisimulang magtipon ang mga kapitbahay. Ang mga sakong bigas at iba pang mga pagkain ay para sa inyo. Alam naming hindi madali ang dinaanan ng bawat isa sa bagyong ito, kaya nais naming ibahagi sa inyo ang mga biyayang natanggap namin. Sa ganitong paraan, makakatulong kami sa inyong pagbangon. Unang lumapit si Mang Berto, isang matandang magsasaka na nawalan ng buong ani dahil sa bagyo. Jessa, maraming salamat sa iyo at sa iyong pamilya, sabi niya habang tinatanggap ang sako ng bigas at ilang pagkain. Hindi ko alam kung paano kami makakakain sa susunod na mga linggo kung hindi dahil sa inyo. Nandito po kami upang tumulong Mang Berto, tugon ni Jessa, habang ngumingiti kay Mang Berto. Sana makatulong ito habang nagsisimula kayong bumangon muli. Isa-isang lumapit ang mga pamilya upang kumuha ng kanilang bahagi. Si Aling Nena, na nawalan ng bubong sa kanilang bahay, ay nakangiting lumapit at may luha sa mga mata. Hindi namin alam kung paano kayo mapapasalamatan, Jessa. Wala kaming inaasahan, pero nandito kayo. Maraming salamat sa tulong na ito. Aling Nena, huwag niyo pong alalahanin ang pagbabayad. Masaya po kaming makatulong sa inyo, sagot ni Jessa habang niyayakap si Aling Nena. Ang bawat pamilya na lumalapit ay nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Ang mga sakong bigas, noodles, delata, kape, gatas, at iba pang pangangailangan ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kaginhawaan sa gitna ng kanilang pagsubok. Ang mukha ng bawat isa ay mayroong pasasalamat, at halos lahat ay may bakas ng luha sa kanilang mga mata. Lagi kong dasal na makaraos kami sa mga nangyayari, at ngayon dumating kayo bilang sagot sa aming mga panalangin, sabi ni Aling Esther, isang byuda na mag-isang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Malaking bagay itong ibinibigay ninyo. Mabuhay kayo Jessa, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa inyong pamilya.
Hindi kami pababayaan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok, lalo na't may mga taong tulad ninyo na handang tumulong, sabi ng isang batang ama na nawalan ng trabaho dahil sa bagyo. Kasama niya ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak, na nagugutom ngunit ngayon ay may sapat na pagkain upang sila'y makatawid sa mga darating na araw. Si Jessa ay napaluha rin sa dami ng taong nagpapasalamat sa kanila. Hindi niya inakala na ang isang simpleng pagtulong ay magdadala ng ganoon kalalim na epekto sa mga buhay ng tao. Sa bawat pasasalamat na natatanggap nila, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ibinigay sa kanya ni Matiwasay, ngunit kasabay nito ay ang kagalakang dulot ng pagtulong sa kapwa. Habang umuusad ang araw, patuloy na bumuhos ang mga salita ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan niyo, Jessa, sabi ni Kapedro, isang mangingisda na nawalan ng bangka sa bagyo. Binigyan niyo kami ng bagong pag-asa. Nakangiti si Jessa, itinayo si Kapedro mula sa pagkakaupo. Kapedro, hindi po namin hinihingi ang anumang kapalit. Ang importante po ay bumangon tayong lahat mula sa bagyong ito. Masaya po kaming natutulungan namin kayo. Ang araw na iyon ay hindi lamang araw ng pamamahagi ng pagkain at mga pangangailangan, kundi isang araw din ng pagbabalik ng pag-asa at pagtutulungan sa kanilang komunidad. Nagsimula silang lahat na bumangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo, at dahil sa malasakit ni Jessa at ng kanyang pamilya, unti-unti nilang natutunan na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay at pagtutulong sa kapwa. Nang matapos ang araw, nagtipon muli ang pamilya ni Jessa sa kanilang bahay. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan, hindi lamang dahil sa kayamanang nakuha nila mula sa mahiwagang kamatis, kundi dahil sa tuwa na naramdaman nila dahil nakatulong sila sa iba. Jessa, hindi namin alam kung gaano kami kaswerte na ikaw ang naging anak namin, sabi ni Mang Rodel, ang kanyang mga matay mayroong pagmamalaki at pagmamahal. Ang iyong kabutihan ay hindi lamang nagligtas sa ating pamilya kundi pati na rin sa maraming pamilya dito sa ating lugar. Ngumiti si Jessa at sumagot, Itay, ang lahat ng ito ay dahil sa itinuro sa akin ni Matiwasay. Hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon tayo, ang mahalaga ay kung paano natin ito ginagamit upang makatulong sa iba. Sa mga sandaling iyon, alam ni Jessa na natupad niya ang bilin ni Matiwasay, na ang kayamanang ibinigay sa kanya ay gamitin hindi para sa sarili lamang, kundi para rin sa ikabubuti ng iba. Ang bawat pasasalamat na narinig niya sa araw na iyon, ay nagsilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o materyal na bagay, kundi sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Makalipas ang ilang taon, naging masagana at mapayapa ang buhay ni Jessa at ng kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan, at ang kanilang baryo ay unti-unting bumangon mula sa mga pagsubok na dumating. Ang yaman mula sa mahiwagang kamatis ay hindi lamang nagbigay ng materyal na kasaganaan, kundi naging daan upang maipakita ni Jessa ang tunay na yaman na dala ng kabutihang loob at pagmamahal sa kapwa. Isang hapon, habang si Jessa ay nasa kanilang hardin, abala sa pag-aalaga ng mga halaman, naramdaman niyang may presensyang pamilyar sa likuran niya. Nang lumingon siya, nandoon si Matiwasay, nakangiti at naglalakad papunta sa kanya. Jessa, bati ni Matiwasay, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Kamusta ka na? Mukhang masayang-masaya ka rito. Ngumiti si Jessa, tumayo mula sa kanyang pag-upo sa lupa, at tinanggap si Matiwasay ng may mainit na yakap. Matiwasay, masaya akong makita kang muli. Oo, masaya kami ngayon. Lahat ng ipinayo mo sa akin ay natutunan ko. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa aming pamilya. Masaya akong marinig yan, Jessa, sagot ni Matiwasay, habang umuupo sa isang malaking bato malapit sa kanilang hardin. Nakita ko kung paano ka nagbago. Naging matatag ka sa paggamit ng yaman, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapwa. Tama nga ang desisyon kong ibigay sa iyo ang buto ng kamatis. Napabuntong hininga si Jessa habang iniisip ang mga nangyari. Hindi ko aakalain na makakamtan ko ang ganitong buhay. Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano ako makakalaya sa kasal na hindi ko naman kagustuhan. Pero ngayon, natutunan kong higit pa pala ang kaligayahan sa pagpapayaman ng puso ang pagtulong sa iba. Tumango si Matiwasay, ang kanyang mga matay nagpapakita ng pagmamalaki. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng iyong loob, Jessa. Naging bukas ka sa mga aral at natutunan mong yakapin ang kapayapaan, pagmamahal, at pagkakaisa.
Ang mga aral na ito ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga relasyon na naitatag mo at sa kaligayahan na naibabahagi mo sa iba. Alam mo Matiwasay, sabi ni Jessa, hindi ko na inisip ang sarili kong kaligayahan. Nais kong ipagpatuloy ang pagtulong sa mga tao, dahil doon ko nahanap ang tunay na saya. Natupad ko na ang aking mga pangarap, ngunit higit pa roon, natutunan ko kung ano talaga ang pinakamahalagang yaman, ang pagmamahal. Tumawa si Matiwasay ng bahagya, at tama ka roon. Hindi kayamanan sa materyal na bagay ang tunay na nagdudulot ng kasiyahan. Ang pagkakaroon ng mga taong nagmamahal at tumutulong sa isa't isa, iyan ang tunay na yaman. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, at habang nag-uusap sila, naglakad sila sa paligid ng hardin, na ngayon ay puno ng mga luntiang halaman at masaganang mga kamatis mula sa mahiwagang buto. Sa bawat sulok, makikita ang maayos na pamumuhay ng pamilya ni Jessa, isang buhay na puno ng pagmamahalan at pagtutulungan.